Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So kanina nga, ang sumalubong po sa atin ay ang mga singing queens. So nag-perform sila dyan kanina at nag-alay ng kanta para sa ating mga Dabarkads. So talaga namang nagle-level up na ang mga singing queens natin. And hopefully mga Kadabarkads, talaga namang sumikat sila at mabigyan po sila ng tsansa dito po sa entertainment industry. And also kanina din po mga Kadabarkads, nagkaroon ng Dear Itbulaga na kung saan pinakita nga doon etong natulungan po ng Itbulaga. Walang iba kundi po si Mark Randolph Marquez na taga Mayamot, Antipolo City. 24 years old na po siya at third year college. Isang PWD, person with disability. 8 years na rin daw siya na student welder. So working student siya mga Kadabarkads. At hiling niya daw ay sana magkaroon daw siya ng mga tools at equipment sa pag-welding at pagfabrication. So nakakabilig lang itong si Mark dahil sa kabila po ng kapansanan niya po, no? PWD, talaga naman pong ginagawa niyang kapaki-pakinabang yung kanyang sarili para po makatulong sa kanyang pamilya. At kanina nga po sa Itbulaga, tinupad ng Itbulaga ang mga kahiningan po nitong si Mark Randolph Marquez. So binigyan po si Mark ng welding machine, andyan ang drill, safety goggles, welding apron, safety shoes, at marami pa pong iba, mga tools na kakailanganin niya po sa pag-welding. And syempre, meron din pong kalakip na kasyan mga Kadabarkads. So napakalaking tulong po nito kay Mark bilang isang working student po siya. Itong binigay ng Itbulaga ay isang malaking pag-asa na syempre para po si Mark ay makabawi and also makatulong sa kanyang pamilya. Next topic naman, pag-usapan natin ang tungkol dito sa Sugod Bahay mga kapatid, na kung saan ay andirito po sila sa Barangay Poblacion, Southville, Muntinlupa City. So si Paulo Ballesteros nasa studio po ng Itbulaga, siya yung pumalit kay Miles para po sa therapy, and si Miles naman ay dito pa rin sa Sugod Bahay mga kapatid. So pre-recorded ang Itbulaga, bukas pa po sila live. And kanina nga po, naging emosyonal ang nabunot nila sa Sugod Bahay. Yung anak po kasi noon mga Kadabarkads ay umiyak dahil po sa daddy niya or sa papa niya po mga Kadabarkads. Emosyonal po yung anak nung nabunot. Kaya naman si Bossing Vic, malaki-laki din po ang binigay, 50,000 pesos. Malaking tulong na po yon sa kanyang pamilya. And right after nga po ng pagbibigay ni Bossing Vic Soto, nakita natin na emosyonal din po yung mga live audience sa studio ng Itbulaga kanina. So naiyak din sila, na-touch din sila sa kwento po nung nasugod bahay mga kapatid natin kanina. So ang Itbulaga talaga ay isang instrumento, no? And nakakapagbabago, nakakatulong sa mga mahihirap na katulad po ng mga nasusugod nila araw-araw. And sana po talaga ay dumagsa pa ng maraming blessing ang Itbulaga, nang sa ganun ay marami pa po nilang matulungan. Next topic naman, pag-usapan natin ang tungkol dito sa ating nabasang article na kung saan ay ka-fake newsan tungkol ito kay Bossing Vic Soto. So may headline po ito na Vic Soto emotional plea asking Atasha to withdraw the case related to the Itbulaga departure issue. July 9, 2025, bago lang sinulat to. So basahin natin kung ano po ang nilalaman. Sabi dito, Vic Soto, one of the Philippines' most beloved TV personalities and a longtime figure in the entertainment industry, has recently made a heartfelt public appeal concerning the ongoing dispute surrounding Atasha Mulak and her departure from the iconic noontime show Itbulaga. This issue has captured public interest, stirring emotion among fans,
colleagues and industry watcher alike in this article, we delve into Vic Soto sincerely, the background of the dispute, the responses from the parties involved, and the broader implication of the Philippine entertainment scene. So wala namang issue, alam naman natin yan, walang issue between Bossing Vic Soto and Atasha Mulak. Ginagawan lang po yan ng iba na fake news, no? Nang sa ganun ay may magasbasa po ng kanilang mga article. And syempre, may manood ng kanilang mga video. So, wala pong issue si Bossing Vic at si Atasha Mulak. Babalik si Atasha dito sa Itbulaga pagtapos ng kanyang promotion sa Baji News. Samantalang, viral ngayon ang picture ni Alden Richards at nagulat na lang daw siya kung bakit ito nag-viral. Nagsalita na po si Alden. Sabi nga dito, Alden Richards shared the story behind his viral Dila moment that turned into a meme favorite. From box office king, Alden Richards is now also a meme king, proving that he is truly an icon beyond the entertainment industry. Sabi dito ni Alden, hindi siya recent. Then, nagulat na lang ako, all of a sudden, it became a trend sa TikTok and social media. So, ayan po yung dila ni Alden Richards na kung saan ay nag-viral. About naman po sa appearance ni Alden Richards sa 46 years anniversary ng Itbulaga, kaugnay ito ng Kalye serye, meron bang kasagutan tungkol dyan? Sa ngayon mga Kadabarkads, wala pa po, pero 60-40 ang labanan dito. Possible na tumapak si Alden, possible din na hindi. Next topic naman, pag-usapan natin mga Kadabarkads, ang tungkol nga dito sa ilang mga noontime hosts na hindi muna papayagan po na lumabas yung mga ads nila during prime time block. So, ibig sabihin, from 7 p.m. to 11, bawal pong ilabas yung mga ads ng mga naglalakihang pangalan. Tulad ni Bossing Vic Soto, may mga ads sila ng Playtime, Vice Ganda para sa, sa Game Zone ba? Or sa Bingo Plus, si Maine Mendoza, may Bingo Plus din yan. Julia Barreto, si Alden Richards, diba? And then, si Kim Chu. So, hindi mo na yan papayagan daw na lumabas yung ads nila during prime time. Sabi nga dito, apart from billboards, gambling-related advertisement will now be prohibited during prime time television hours. The Philippine Amusement and Gaming Corp said on Saturday. Ibig sabihin, bawal mo nang lumabas yung mga ads nila Bossing Vic, ni Maine Mendoza, ni Alden during prime time lamang po. Take note, during prime time, wala mo nang mga ads ng gambling kasi yun po yung kalakasan, yun yung peak na marami pong nanonood kaya pinagbabawalan pong ilabas ang mga gambling ads sa telebisyon. So, anong say nyo dito mga Kadabarkads? Please comment down below.